Dapat pala inabante ko pa ng hanggang dito, oh. Siguro. Kaso lang baka tatama dito eh. Yung 37,000 ba, ma-permitan ba yan? Sa North Dakota or 37,620? Pwede? Good morning mga choy, mga choy. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Iowa. Alas 4 ng umaga, 3:49. Kailangan na akong gumalaw para makarating ako ng Illinois bago mag 8 o'clock. Turn left on Monroe Street, then take the second left. Mapagtulog ba yung Turn left at mga the stop sign. kasarapan pa ng mga truck driver na matulog ngayon? Dahil negative 10. Sarap ng tulog. Ako maaga akong natulog. Maaga kong pinahinga yung aking kaluluwa para sa itong oras na mga yan. Hours 3 hours and 10 minutes. Itong Peterbilt, napapansin ko sa kanya, pag arangkada mo sa umaga, iba yung tunog ng makin niya, parang pagarpar. Yung parang kaya nito ngayon. Pero Continue pag along US once 18. na alam mo yung pagarpar, parang palyado or ba tawag doon. Pero pag once na uminit na siya, yung talagang mainit na yung makina, yung langis, ang tining yung smooth na yung andar ng makina. Bayan, dadaan ako ngayon sa Waterloo. Walang traffic. Dadaan ako ng Cedar Rapids. Magsisimula na mag-traffic. 3 minutes mga choy.
Tama-tama, alas 7:05 na ng umaga dito sa East Molino. No, mga truck. Ilan pa lang. Oh, apat na. Apat na RGN. Wala pang nakapasok na RGN sa Bay. Ay, buti na lang binago nila yung aking appointment time, 10 o'clock. So meron pa akong oras para mag-prepare ng aking mga chain. Kasi frozen na naman to. Bah, open na open yung ano niya. Oversize. And then itong aking load ngayon ay bago to. I mean first time kong ma-load. Sana magkasya itong aking mga shackle. Kasi kung hindi magkasya yung aking shackle, patay na.
siya siguro to. Patay. Puro frozen man. Nagpa-washing ako, di ba? Kaya pa-washing ako. Frozen na mga shackle. Ay ay ay. Wala akong shackle na maliit. Maling-mali talaga ako pagpahugas. Frozen lahat eh. Dalawa. Ay ay ay. So kailangan ko ng ganito kaliit na mga shackle. I think kasya to. Sana. Sana. At least 6 na shackle. Tayo dyan. Ay ay ay. Ito mo nasisira na oh. China man, China. Nakumpleto ko rin yung aking mga shackle. Mahirap maghanap ng shackle, lalo pag frozen, daming ice, napuno. Ang hirap. Ito mo yung itsura ko. Yeah, so kumpleto na aking shackle. Kailangan ko kasi na maliit. Mamaya makikita nyo mamaya yung style ng specification ng John Deere na combine. Iba siya dun sa kinukuha naming X9, 1100, 1000, 1000 na specs. So at least okay na, 1, 2, 3, 4 kasi kailangan to eh. Hindi ka makakapag-secure na mabuti kung wala ka nyan. Then ito and dun. So ang kailangan ko lang ay 8 na chain, pero titingnan ko mamaya kung may kailangan ko pang magdagdag ng chain. Kung makakita ko ng butas, the more the merrier. Mas maraming chain, mas safe yung load. Tama ba? Kaya wala na akong makitang maliliit na shackle. Hindi ko alam kung nasaan yung mga maliliit. I don't know why. Sa kabila kaya. Ang nakasulat dito sa ano, ito yung hindi ko maintindihan dito eh. Ang nakasulat sa width ay 11.6, 11 feet 6. Ngayon susukatin ko siya. Hindi to abot ng 11.6. I mean sobra sa 11.6. Kita nyo yung side tsaka dito. Di ba yung nilalagay nila? Ngayon, kino-question ako sa opisina, bakit daw 12 yung aking 12 yung aking width. Kita nyo ngayon ha. Kasi ang width talaga nito ay 12.6.
Come on, stupid. Kaya hindi pa ako nag-order ng permit dahil just to make it sure na tama at accurate yung aking sukat. Tatawagan ko ngayon sa opisina, sa safety, bakit ganun ang nilalagay nila. Dumi oh. Kasi first time ko mag-load nito. First time ko mag-load. Asa na isang gloves? Yung sa kanya X9. So ang ginawa ko sa aking load ay nakatalikod. Why? Kasi yung auger, mas mahaba yung auger niya compare doon. Yung auger, itong tubo. Pag doon sa nakagaya niya ng X9 nakalabas, nakaharap, lalabas yung auger. So di ko alam ang height nito, kung anong height nito, if the same sa height ng laki din niya is 7,800. Then kakaiba yung mga niya, yung iba yung securement na ng mga pwesto. Mamaya explain ko sa inyo. Unahin ko muna itong aking dimension. So flatted na yan. Naka-extend na yung naka-extend na yung inflate na yung airbag. Okay. This is 13 feet 13.6, so 14.1 yung nilalagay namin. So ito yung sinasabi ko. Itong side na to, yung side na yan, yan ha, yan ang kukunin kong pinaka widest point nya. $11,600, hindi to $11,600, I promise. Dito $11,600. Ito yung itsura ko dahil puti-puti yung niya. Okay. So yan ang pinaka lapad, di ba? So this one is 1 feet and 7. 1 feet and 1 feet and 8. Ito yung pinaka last, no? So kunin mo yung pinaka taas. 1 feet and 8. 1 feet and 8. Okay. 1 feet and 8. 11.6, di ba ang nilagay nila sa load order. Then dito na side, ang kukunin ko is itong pinaka side na to. Hindi yung sa gilid naman niya kasi meron siyang ladder, no? So itong pinaka side yung kukunin ko. Yeah, ito. Okay. Yan ang pinakamalapad eh. So lagyan natin ng ganyan. Lagyan natin ng ganyan. Okay. Sumbat tayo na. Then kukunin ko pa rin yung isa doon kung parehas sila ng sukat. 1 feet and 8. 1 feet and 8. Yeah. So ano na, 1 feet and 8. One feet 6. Okay. So 1 feet 8, 1 feet 8. 8. So 14.1 ang aming nilalagay na height dyan. And
Ano yan? 800. Tandaan kung saan ko nilagay yung aking notebook. Buat apa tadi? Okay. Ya. So 8700 ang model niya. Holy. 8700 ang model. Para meron na akong kopya, mga Chewy S7 800 GD combine. Height 14.1. Width, so yung width na 1.8 times 2, 3 feet and 6 plus 8.6. Oh, 12.2. 12.2. Okay, tawagan natin itong safety ko. 12T yung height, yung width. Ayos, sumagot naman. Voicemail. David Holmes. David Holmes. David Holmes. David Holmes. (306-651). Kasi kung hindi sila sasagot, kukuha na ako ng permit. Meron kasing estudyante sa ano eh. Merong estudyante sa Q-line ngayon. 45 to 59. May mga trainee. 53. Hello, you've reached the voicemail of Yan si Jarrett. 225. Pimpina Emerson. S7 800. Jared Rampo, Q-Line Safety. Ayan yung sumagot ha. 840 to. Okay. 17 11 48 38 5 48 48. Skill, way ticket, way skill will be follow. Okay, ayan yung sumagot eh. Request na ako ng permit. Okay, Jarrett Brock, David Holmes,
Malamang hindi sasagot mga to dahil meron silang mga estudyante sa opisina. Okay, ayaw. Where's my gloves? So ang load ay hindi siya kagaya nun. X9. That's X9, yan ang pinakamalaki. This one is S7. First time ko mag-load nito, S7. First time ko mag-load nito, S7 800. The same siyang brand John Deere, pero iba yung specification niya. Mas malaki yan, 1100. Yan ang pinakamalaki. Hindi yung palita, yung load na yan, yung lagi naming niloload. So kaya ganito ang load niya, nakabaliktad yung load niya, nakaharap, naka-face back ang front niya. Kasi yung auger, yan ang auger. Mahaba yan. Compare mo dito sa auger niya, short yung auger niya. That's short, okay? So ito mahaba yung auger niya, iba yung design niya, iba yung specification. Then hindi na ako kailangan maglagay ng tawag dito ng cover kasi nakatalikod na siya hindi na mababasag yan for sure. Yeah. So kanya nakaganyan yung ano niya, yung face niya, ako na nag-decide. So pwede kang mag-decide, pwede kang mag-front, pwede kang mag-back. So sakto lang siya dito. Meron ba siyang clearance, but malalaman ito sa timbang kung tawag dito, hindi ako overweight, but for sure overweight ako. So ano ko ba, basta ito iba yung style niya doon. So kaya naghahanap ako ng shackle kasi hindi ka makapag-secure kung wala kang shackle. Kung dito mo siya ilalagay, meron siyang lalagyan dyan, meron securement dyan, pero yan ay 20 or 15 degrees angle. Okay, nakaganyan yung chain mo, nakaganyan. So wala siyang downforce na sobra. Wala siyang enough na downforce kasi naka-slant. Ang tawag ko dito ay tumba lubo. Mabigat yung taas eh. So pag lumiliko ka, gumagalaw siya, di ba? So mas maganda meron kang downforce na at least ito 45 degrees na downforce. Ganon din dito. Meron kang 35 degrees angle. So try ko sana siyang ilagay dito, but mamaya try ko uling subukan na i-connect na siya, direct na siya itong hook hanggang dito kung kaya. And ito yung kaibahan din niya, meron siyang hook dito, pwede. And ito, that's good, meron siyang lalagyan na shackle dito. So pwede kong lalagyan dyan kasi itong ilalim meron niyang pin. Okay, ito solid. Ito parang naka-slant yan, no? Di ba? So gagalaw yan. So kailangan meron kang tali dito. Ito yung kaibahan niya. And then meron siyang, pwede kang mag-secure dito sa likod. Yeah. And check ko lang din sa kabila kung meron din siyang securement. Sabi ko sa iyo, first time ko mag-load nito. So that's good. Okay, so pwede kong tanggalin to. Pwede naman siyang hindi tanggalin. Ganyan lang, oh. Lalagyan ng shackle. And dito sa side, walang ibang pwedeng paglagyan. So shackle here, and then securement dun likod. So ito naka-direct na siya kasi malayo eh, yung isang butas niya malayo. Pag dito ko naman siya ilalagay, saktong-sakto lang. So naka-direct na lang ako dito sa kanya. So ganun din dito sa likod. Yup. 84 780 70 is A 4200 double check ko ang double check ko ang serial number kasi parang hindi tugma. #8402 agay, hindi tugma to for sure kasi nakalagay dito S780. This one is 800. Same pala, S7800. And
Ang nakalagay kasi dito sa ano 8402. Ah, that's good. Same. Yeah. 8402. But double check ko pa rin yung ano niya, yung tawag dito, serial number na magmamatch, kasi bago ako mag-secured para hindi na pabalik-balik ba. Yun lang, hindi ko alam kung nasa serial number nito man. Hindi ko alam saan nakalagay yung serial number. It should be somewhere here. Should be somewhere here. Wala, men. Ganun ang ano guys, titingnan nyo mabuti ang load, kasi pag nagkamali ka, kamali ng load niya, okay, so number nito, tatagal. Ay, ito andito eh, John Deere. Ang serial number niya ay nasa gilid, sa gilid na sa unahan niya. So hindi ako nagmamadali dahil nagamit ko ng oras eh. Hanggang Minnesota lang siguro ako ngayon. Wala, di ko makita ang serial number nito. Tora, sus, nakatago ang yawa ko. 84002 200, you know. Yan ang serial number. Okay, this is my unit. Okay, ito yung aking ginawang securement. Merong solid na bakal dyan, the same as sa combine sa X9, pero ito meron siyang square. So nandun yung hook. So 8 chain, 12,000 pounds bawat working load limit. This one is 45,000 pounds na equipment. So 8, that's 80,000 pounds, doble sa kanyang bigat. So dito merong shackle, buti nilagyan nila. And dito dinirect ko na siya kasi hindi siya kaya ng chain, ang layo ng tatakbo ng chain. So 45 degrees angle, meron akong enough na down force para stable yung aking load sa platform, sa deck. And dito the same, meron siyang shackle dun
Meron siyang 45 degrees na angle din. So dito ay good thing hindi tumama. So magkakaalaman ito sa timbang mamaya. Kaya buti hindi tumama. And the same here. Yeah, 45 degrees angle. Mahirap eh. Kung wala kang chain, yung nga sabi ko, doon ka maglalagay. Oh. So 15 degrees angle. So meron siyang chance na gagalaw, no? Yung equipment kasi mabigat yung sa taas eh. And the same thing here. Meron siyang 50 degrees angle na downforce. And here. So that's it mga choy. Diskarte lang. Parang planchata ako. Yeah, maghahanap ka lang ng kusang ka makakuha ng mga securement dahil mahirap eh. Taka na ito kagbutang. So manunan ako ng securement, then permit. I think nakapag-request ako permit. And yeah, alis na ako dito. Ito yung purpose ng camera na kinuha ko. Okay? Okay? Sarado. Kasi pag oversize yung ganyan, hindi mo makita sa likod eh. Ito yung purpose niya, yung camera. Sana hindi siya magdumi. So meron siyang solar. Gahanap na ako ng solid na bakal na pwede kong paglagyan. I think here, I think this one's bakal. Oh, bakal. Bakal man. So hindi siya malalaglag. If ever man malaglag. Okay. So pwede mo siyang i-adjust yung camera angle. Di ba? So nandito lang siyang tibay niya, no? Tigas niyan, men. Let's switch on. Full charge. Okay, naka-on na yan. Bakit naka-ano yung ano niya? Solar niya. So nasa gitna siya ng charger, guys. So kita kong both sides dito sa likod at saka dito sa likod. Kaya sa camera na yan. Woo! Tapos na ako. Ayos na lahat. Sana okay yan. Walang maging problema. Securement black 8 na no, 8 na chain. Okay na siguro to lahat. Picturean ko na lang din, sibat na ako dito. Wala nang tarp sa likod. Hindi ko na nilagyan. Hindi ko siya nilagyan dahil nakatalikod naman siya. Okay. Try natin kung gagana yung aking camera sa likod. Welcome. Hala, no signal, man. Why? Why no signal? Ayan, nakita ko na. Yan o. Diba? Ang memory card. Kaya natunog siya kasi nasisense na may na sasakyan sa likod. Kaya meron siyang tut. Then I think it's recording na. So yan ang magiging alarm ko pag may nakabuntot sa likod na hey, diba? Kitang-kita ko na ngayon sa likod ng truck. Uy, nawala ang signal, man. Ha? Ayun yun na. Okay, so mag-alarm siya basta may truck sa likod. That's nice. Kitang-kita, diba? Pag ma-overtake, babalik ako sa kanan, overtake ako, kitang-kita siya. In 2 kilometers, turn right on Illinois 5 West.
Okay, dito malalaman ngayon kung yung aking ginawa ay tama. Kung hindi ako sobrang overweight sa drive, sa drive at saka sa trailer. Kasi merong, I think sa North Dakota ay 20,000 ang pwedeng permit, yung ikuha ng permit up to 20,000 sa drive. Pag sumubra ako dun sa 20,000 pounds, 20,000 pounds, 36 yata 36,000 pounds. Ito ay brunch. $7,000. Holy man. Sobra.
not sure if mabigyan ako ng permit dahil ang bigat ng aking drives, 37,000. May limit lang siya sa, not really sure if 36 or 35. 36. Problema ngayon. Baka babalik ako ng John Deere. Baka. Hindi ko sure. Sure, man. Nandito lahat ang bigat sa drive eh. 38, 34 over ako ng 7 over ako ng 3,000 pounds. Yeah, 3,000 pounds, 3,620. Samantalang sa trailer ay kulang pa ako ng 38, 39, 40, 1, 2, 3, 7,000. Nandito lahat ang bigat. Louie. Hello? Hi, Louie. Naka-break ka or naka-break ka ba ngayon? Yung sinin yung sinin ko sa yung ano, yung aking oversize sa dimension. Yung 37,000 ba, ma-permitan ba yan sa North Dakota or 37,620 pwede sa drive up. Okay, yeah, so may permit na sa Manitoba. Okay, so kasi siguro ng permit sa Manitoba kasi ang lapit lang yan eh, from border to ano. Ha? Okay lang siya? Sige. Okay, salamat Louie. Sige, bye bye. Pwede. Kala ko hindi pwedeng mag-permit dahil 37,000 pounds yung Pilipino yung taga-permit sa amin. May Pilipino dyan na naka-assign sa Q-Line. I mean, nag-work sa Q-Line as permit Filipino. So at least sinabi niyang pwede. So mabibigyan ako ng permit ng North Dakota, and sa Manitoba may permit ako dahil sobra na siya sa 37.5. Dapat daw bawasan ng 100 pounds para maging legal siya. Kaso lang, pagpasok mo ng Manitoba, meron siya tinatawag, may may timbangan. Kung wala kang permit, over ka ng 120 pounds sa Manitoba, huli ka pa rin. Kahit 120 pounds lang. Anyway, that's good sign na pwede akong pwede akong ma-permitan.
Quezon. Pagod na si Insan ah. No, walang ulan. Holy moly. Pagkang uulan. Ito na naman tayo ngayon. Holy smoke man. So, papasok muna ako sa timbangan kahit sarado. Double check ko yung aking mga securement. Oh my God, umuulan na naman. Tama lang talaga. Kasi kahapon ay gusto kong maghugas. Buti na lang, hindi natuloy. Itong timbangan, patay to. Sarado. Gusto ko lang mag-double check ng aking load. Walang tao yan. So again guys, yan ay hindi tambucho, okay? Walang problema yan. Hindi tambucho yan ng equipment. Yan ay auger. So masasabi na, oy, lagyan mo ng cover yung auger mo. Hindi po nilalagyan yan. So far so good, matigas ang ulo. Yeah. Walang kakalog-kalog. So yung aking load, over ako ng 37,000 doon. Dapat pala, inabante ko pa ng hanggang dito, oh. Siguro. Kaso lang, baka tatama dito eh. Yeah, yun lang. Kung iabante ko siya hanggang dito, itong kahoy, para itong drives niya nandito, I mean kahit nandito, sakto sana eh. Hindi ako ma-over ng sobra dun sa drives. But at least ito, sabi ko nga, ito yung first na load ko ng equipment na to is 780 A7 800. So at least meron akong lessons learned. 1, 2. So kahit dito siya, yeah. Tatandaan ko yung sinabi ko kasi para hindi ako ma-over ulit ng... Pero pwede pa naman siyang lagyan ng lagyan ng... Iba kasi yung design niya, pwedeng kuha ng permit. Iba kasi yung design niya. Isip ko tatama siya dito eh. Pagkabante pa ng konti. Next time. Oh, walang kakalog-kalog men. Walang fire extinguisher, that's good. Ito problema yan. Bukas na ako papasok ng Canada. 3 hours na lang ako eh.
I got a sign. Yung mga ang kotse ay nagpa-flashing siya. That means nandyan ang pulis. 2 pulis sa gilid. Hello. Tulungan sa highway. Turn right on East Main Street, then take the first left. I'm not sure if may spot pa sa Loves. Wala nakaparking doon. Gusto ko lamang sa buhay ay kami. Turn left on 775th Avenue, then take the first right. Wala pa nakapark. Oh shit man, meron na man. Turn left on 777th Meron Avenue, na. then take the first left. May nakaparada na sa aking spot doon. Dito na lang ako. No, we're gonna stay here. Lamang sa ay. May mga nakaparada na rin dito man. Puno na. Wala sa ayos yung mga parada dito. Ito yung spot ko dito eh. I mean, dito ako natigil. Kaso lang may mga nakaparada na. Meron sana doon sa gilid oh. Okay, saan ba tayo? Okay, nakikita ako. Pangit dyan man. Occupied lahat. I don't know here kung pwede dito. Hindi naman siya tawag doon reserve.
take 2 space. Yeah, dalawang space na yung kinuha ko. I'm gonna stay here. Kung hindi pwede, edi alis. Pero walang nakasulat eh. Walang nakasulat na reserve. So I'm good here. Whew, thank you Lord.